Maganda pong umaga sa lahat at tayo'y muling naririto. Magbibigay uli po tayo ng mensahe na mula sa Diyos. Napakasarap pong pakiramdam ng maglingkod sa Panginoon, lalo na kung smooth. Walang bumabagabag sa iyong kaisipan. Itutuon mo lamang iyong sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Napakaganda po na resulta na mararamdaman nyo. Yan po ang nagpapalakas sa akin at yan din po yung inspirasyon ko sa buhay. Na lagi tayong maglingkod sa Panginoon. Ang ganda po ng ating topic ngayon. Ang topic po natin ngayon ay strengthening each other, encouragement of the body of Christ. Ito po yung itong pagpapatibayan o kaya yung pagpapalakasan bilang isa ka sa kabahagi ng katawan ni Kristo. Kaya dapat po ay pakinggan nyo ito simula hanggang katapusan. At ito pong topic na ito ay aking dinidedicate ko dun sa anak ko na si Dian dahil siya po ang nag-request nito, itong topic na ito. Papa, wala bang encouragement? Kaya Dian, pakinggan mo ito. Ito yung hinihiling mo sa akin na topic. Kaya bibigay ko sa iyo. Sana intindihin mong mabuti kung anong ibig sabihin ng encouragement na may kaugnayan sa ating kaligtasan. Yung encouragement na magpapalakas sa sangkakristyanuhan, pero ito yung sangkakristyanuhan na bahagi ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito yung kasi pag tinawag na Kristiyano, kasi merong Kristiyano nung kapanahonan ni Kristo at meron ding Kristiyano sa kapanahonan ngayon. Yan ang dapat ninyong tatandaan dahil dyan ang tao nahuhulog doon. Dapat ang inyong tinatahak ay yung tamang doktrina. Dahil kapag nagkamali kayo ng doktrina, sayang, hindi yun acceptable itong panahon ito, dito sa dispensation ito, dito sa panahon na ito, kung saan tayo namumuhay hanggat hindi tayo nararapture. Kung yan ay bibigkasin nyo lang na Kristiyano na hindi nyo itinutukoy doon sa body of Christ, wala pong saysayan. Kaya mawawala ng saysay yung ating pagod, yung ating hirap, yung ating talagang meron tayong puso na maglingkod sa Panginoon, meron tayong puso na magrespeto at mag-worship, mag-pray sa Panginoon. Pero kung mali doon sa doktrina na gusto ng Panginoon, baliwala. Gusto natin magbigay sa Panginoon pero ginagawa nating tithes, hindi yan tatanggapin ng Panginoon. Tatanggapin niya ng simbahan pero hindi tatanggapin ng Panginoon. Gusto nating kumanta, kakanta tayo na ang dami ngayong mga kanta na makikita mo sa praise and worship song sa YouTube, mag-google ka, marami ka makikita. Pero kung hindi tama doon sa doktrina, hindi tatanggapin ng Panginoon. Sayang yung ating effort, sayang yung ating pagod, sayang yung ating paglalaan ng oras, ng pagod at oras. Wala po, mawawala ng saysay. So, itong ating topic ngayon ay ito yung pagpapatibayan o pagpapalakasan ng bawat isa sa body of Christ. Sangkakristyanuhan, kasi kung Kristiyano lamang, uulitin ko, dalawa po ang tinutukoy na Kristiyano. Isang Kristiyano nung kapanahon ni Kristo, ito yung tinatawag na Messianic Christian, nung nabubuhay siya. Ito'y hinahawakan ng 12 apostoles. At meron tayong tinatawag na Body of Christ Christian, na ito po yung tama sa panahong ito na hawak po ng ating Apostol Pablo. Hindi po magkakasama yung 12 apostoles at saka yung si Apostol Pablo. Hindi po magkakasama. Kaya dito po maunawaan natin at sana'y pakinggan nyo, lalo na ikaw Dian, ikaw ang humingi ng topic na ito, kaya pakinggan mo.
At napakaganda nito. Hindi ko muna papatayin yung ating music. Papatayin ko yung music pag tayo ay nagpipray na ano po. Kasi introduction to eh. Yan. Yan po. Strengthening each other and encouragement of the body of Christ. 1 Thessalonians 4:14 hanggang 18. Ano kaya kung anuhin na muna natin itong mga verse na ito. Ating buksan. 1 Thessalonians, buksan natin sa Bible. 1 Thessalonians 4, ano nga ito? 4:14 to 18. 4:14 to 18. Ano po? Teka, ayusin nga na natin yan. 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 Para hindi na siya mangabala. Para makita nyo rin kung sino yung speaker. Baka parang multo naman yung speaker. Di nakikita nyo visible yung speaker sa ating video. Yan. Babasahin natin ha. Saan nyo gusto? Dito na lang tayo magbasa sa Amplified Version. Kasi yung ating namang ipopost pa maya ay puro yung King James Version eh. Kaya dito na lang muna tayo sa Amplified Version para maintindihan natin, kasi mahirap bigkasin yung King James Version na, lalo na yung katulad ko na may problema sa pronunciation, yung pagpapronounce ng letter ng English. Hirap na hirap po ako, kaya wag nyo na pong intindihin yung pronunciation ko. Intindihin nyo po yung nilalaman yung laman ng aking sinasabi. Katulad nga lang sabi ni Pablo sa kanyang mga sulat, yung kanya daw speech, yung kanyang speech ay hindi maganda, pero maganda po yung nilalaman. Kasi si Pablo po hindi po good speaker pagdating dun sa body of Christ, pero noon siya ay nasa religion pa ng Judaism, ano siya, Pariseo siya, mga Pariseo, magagaling na orator, kaya magaling din si Pablo. Kaya lang pagdating dito sa body of Christ, ang gusto niya tumbok agad, kung ano yung sinasabi ng Panginoon, wala nang paligoy-ligoy, yun ang ibibigay. Bahala ka na intindihin, bahala na sa yung Holy Spirit, kasi kung hindi mo maintindihan, hindi nagtrabaho sa iyo yung Holy Spirit. Tatandaan niyo yan. Kapag hindi mo naintindihan yung sinasabi ng salita na galing dito sa katuruan ng doktrinang ito, dito sa body of Christ na ito, kay Pauline teaching at doctrine, ibig sabihin, hindi gumagana sa iyo yung banal na Espiritu. Ako, sino ba nagtuturo sa akin? Banal na Espiritu. Hindi naman ako galing sa mataas na theological school. Yun po ang inyong intindi. Sige po, basahin muna natin. Sabi dito sa 14, "For since we believe that Jesus died and rose again, even so God will also bring with Him through Jesus those who have fallen asleep in death." Ibig sabihin yung mga namatay, kasi yung asleep dito na ginawa ni Pablo, yung salitang asleep sa Greek words, ibig sabihin ng patay, pero dito sa ating binabasa, asleep, parang natutulog, pero patay po yun. Papaliwanag natin sa inyo pamaya yun kung bakit ganun. Tapos sa 15, "For this we declare to you by the Lord's own word, that we who are alive and remain until the coming of the Lord shall in no way precede into His presence or have any advantage at all over those who have previously fallen asleep in Him in death." Pakinggan nyo mabuti ha. 16, "For the Lord Himself will descend from heaven with a loud cry of summons, with the shout of an archangel, and with the blast of the trumpet of God, and those who have departed this life in Christ will rise first. Rise, babangon.
siya mo, yun daw pong mga nangamatay, ang sabi dito yung nangangatulog, yun daw po ang unang babangon. Tapos sa 17, then we, the living ones who remain on the dead, who remain on the dead shall simultaneously be caught up along with the resurrected dead, kasama ng mga resurrected dead, in the clouds to meet the Lord in the air, and so always through the eternity of the eternities we shall be with the Lord. Tayo daw ay naroon na kay Lord. Pag tayo nakuha na ng ganon, mauuna muna yung mga, babangon muna yung mga patay, no? Tapos tayo mga natitirang mga buhay, sama-sama tayong pupunta doon sa langit, at doon ay makakasama na natin ang Panginoon. Eternity, walang hanggan. Eternity, ano po, ang ganda, ano po. Tapos dito sa 18, therefore, ito yung pinakamainam therefore, comfort and encourage one another with these words. Doon daw natin may encourage sa pamamagitan ng mga sinabi ko sa inyo na mga words simula 14 hanggang 17, yun daw magpapa-encourage sa atin para magpapalakas, magpapa-inspired sa atin na gumanap bilang, sumunod bilang body of Christ ni Kristo. Yun ang magpapa-inspired sa atin, di ba? Ang ganda, ano po? Magpapa-inspired sa atin. Kaya ito yung atin laging sasambitin, itong word na ito. Alam niyo ba kung sino sumulat nito? Si Pablo. Kaya tayo ay nakatutok doon sa letter ni Pablo. Pero hindi ko po sinasabi na simula Genesis hanggang Revelation ay hindi po yun maganda. Yun po ay maganda, banal, holy. Sa katunayan po, kailangan din ng sulat ni Pablo na iaakma natin doon sa mga lahat ng sulat na nasa Bible from Genesis to Revelation. Kailangan po iaakma natin, kumbaga isasalpak din natin, kasi hindi mabibigyan ng buhay itong mga sulat ni Pablo kung wala din po yun. Tandaan nyo po yun, ha. Pero ang magliligtas sa atin, tandaan nyo din itong pinaka-importante, ay yung sulat ni Pablo. Paglabas sa sulat ni Pablo, hindi yun magliligtas sa atin. Tandaan nyo, dahil yun ay, yung iba doon ay, simula dito sa panahon ni Moises, yun ay para sa Israel, hanggang Revelation. So, naintindihan nyo po, ano po, sana makuha nyo, dahil napaka-importante nito, hindi tayo basta banat ng banat, dahil sayang yung ating panahon, marami, ang dami diyang mga grupo, iba't ibang denomination, kaya nga dapat hindi tayo gagamit ng denomination pero gumagamit sila dahil mahal nila yung kanilang grupo, mahal nila yung kanilang samahan, hindi sila pwedeng makaalis doon sa samahan yun. Kahit na itakwil nila yung body of Christ, pero kiniklaim nila na sila ay body of Christ. Paano ninyo kayo magiging body of Christ kung kayo ay under ng denomination? Ang denomination ay meron niyang sariling anong tawag dito, statement of faith. Dapat ang inyong statement of faith ay iisa doon lang sa body of Christ. Sabi ko sa inyo, hindi ako mataas ang aral sa theology, pero bakit ko alam ito? Dahil ang nagtuturo ay ang banal na Espiritu. Yes, we have so many resources in Google, pero hindi mo yung basta pwedeng pagsamahin para sumalpak sa iyong isipan na iyong isa sa puso kung hindi ka tinuturuan ng banal na Espiritu. Galing yan sa resources. Kasi hindi naman yung basta tumubo sa aking isipan Hinahanap ko yun, pero with the guidance of the Holy Spirit. Tandaan niyo yan. Dapat ganun ang pumasok sa inyong mentality doon sa inyong isipan. Kasi sayang ang inyong pagod. Tatandaan niyo yan. Akala natin ligtas tayo, yung pala hindi. Pagod na pagod tayo. Ang dami nating ginastos. Nagbigay tayo, nag-donate tayo ng malalaking halaga ng pera, piraso ng lupa para pagtayo ng simbahan, gumugol ka, bumili ka ng mga semento, nagpagawa ka ng simbahan, pero wala. Useless. Kasi ang tunay na doktrina ay nagtuturo din ng righteousness. Kasi pag sa righteousness,
Ang ibig sabihin niyan ay yung kabutihan ng tao. Kapag wala kang righteousness, kabutihan, hindi mo iniintindi yung sinasabi ng Aba, hindi mo inuupuan, ang gusto mo lamang ay yung sarili mo, yung iyong grupo lamang ang binibigyan mo ng pansin, pero yung iba hindi mo na binibigyan ng pansin na lumalapit sa iyo. Useless yung pagka-Kristiyano mo. Kailangan meron ka ding magandang ginagawa sa sarili mo. Kasi kasama yan. Kung pag po nagkataon, yan ang isusunod natin topic. Tawag ito, yung importansya ng dispensation at saka basta yan po ang ating susunod. Kailangan tayo madig yung ating kalooban. Hayaan mo lang magsalita yung iba. Yung iba nagsasabi na ayusin mo muna yung buhay mo bago ka magsalita ng ganyan. Hindi nila alam kung ano yung nasa puso mo. Very judgmental sila. Dapat pumunta sila sa Itbulaga, doon sa judgmental. Yun po. Kaya pinapaliwanag ko sa inyo ng mabuti. Ano po? Yan. Sige. Yan. Yan. Sabi dito, it's easy to become a Christian, but it's hard to live as a Christian. Tama po yun. The only problem for Christian is those who struggle to avoid sin and cannot live what it truly means to be a Christian. Meron po tayong verse niyan. 1 Corinthians 6:9-10. Tsaka ito po yung verse para po doon sa Sige, tuloy na lang natin. 1 Corinthians 6:9-10, Ephesians 5:5-6, and Galatians 5:21 become test of salvation. Ito yung test ng salvation, ito mga verse na ito. Tandaan nyo po yan. And if you continue in these sins, kung ikaw ay magpapatuloy sa mga kasalanan ito, that means you fail the test. Hulog ka doon sa test, doon sa pagsubok sa iyo. One of this explanation is given, you were never a Christian in the first place. O kaya naman, kaya nag-fail ka dito sa test nito, baka hindi ka tunay na body of Christ, hindi ka tunay na Kristiyanong body of Christ. That is true. Yan po isang pack. Isang pack po yan, isang basis. Ano po? A Christian body of Christ would never do these things intentionally. Hindi po ito gagawin ng isang body of Christ na Kristiyano intentionally, yung in-intention gawin. Kasi kung ginawa mo ng isang beses, pwedeng hindi intentionally, pero kung babalik ka pa at sasabihin mo, sige pa nga, intention na po yun, may pag-i-intention na yun. Pero kung ikaw ay tunay na body of Christ, Kristiyano body of Christ, hindi nyo na po yung gagawin. Mahihiya ka sa Diyos. Sapagkat unang-una, yung Holy Spirit ng ating Lord Jesus Christ, yung ang nag-focus sa iyo, wag mong gawin yan. Nagawa mo na nga nung una, nag-grieve na ako ng husto. Do not grieve the Holy Spirit, Ephesians 4:30. Nag-grieve na nga ako ng husto Sa iyo, nung ginawa mo yan, pero ngayon, uulitin mo na naman. Baka hindi ka tunay na body of Christ. Yan po ang magandang paliwanag dyan. Kaya mag-iingat-ingat po tayo sa paggawa ng kasalanan. How to deal with sins. Yan po yung nakaraan nating lesson, topic. Kaya balikan nyo po yung topic na yon. Opo. Ako po, hindi po ako nahihiyang i-promote itong aking mga ginagawang ito dahil ito ay deklarado ng Holy Spirit. Sige, tuloy po natin ha. When you appreciate and embrace the message of the cross, you will find salvation. Yes, tama po yun. And being part of the body of Christ is not only about attending worship and praise
worship, yung pong ating pagsamba. But you also have the duty of being a part of it. Malaki po ang ating tungkulin, di yan. Katulad ko, sinasabi ko nga sa inyo malaki ang aking pagkakautang sa inyo. Katulad din ng sinabi ni Pablo. I owe from you, Gentiles and barbarians. Malaki. Dahil bakit po nagkautang ako sa inyo at bakit din po nagkautang si Pablo doon sa mga hintil at mga barbarian? Dahil ibinigay ng Diyos ang katotohanan sa kanya, ibinigay ng Diyos ang mystery sa kanya, dapat i-share. Ako, wala po akong kakayahan na mag-share sa simbahan dahil wala naman po akong simbahan sa ngayon. Nag-close na nga po yung simbahan namin. Ang ginagawa ko po ay social media. Dito ko po binibigay ngayon. Ngayon po kung ito ay inyong mapapakinggan at inyong paglalaanan ng oras na makinig sa bidyong ito, ayos ka. Maiintindihan mo yung ibig sabihin ng kaligtasan. Kaligtasan. Kaya yan po ang aking ginagawa, social media. At darating din po ang araw, siguro bibigyan din ako ng Panginoon ng isang misyon na kung saan ilalagay din ako sa simbahan. At yun po kung dumating, I praise God. Kung hindi pa dumating, ipagpapatuloy ko itong munang ganitong gawain. Marami na po akong inalok, pero hindi naman po nila ako tinatanggap pa. Hindi ko alam dahil yung mga inaalok ko grupo ng mga ating mga kapatid na kaigurutan, siguro ayaw nila yung purong Tagalog, baka nadidiscriminate tayo kaya hindi tayo tinatanggap. Pero yung puso ko, gusto ko pong maglingkod sa Diyos. Yun po ang nasa sa puso ko, kaya hindi ko na po inuulit. Nasabi ko na ng ilang beses sa kanila pero ayaw pa nila. Okay lang po sa atin yun. Maghihintay tayo kung anong ibibigay ng Panginoon. Yan. Ito po, encouraging words from the Bible. Ito po yung mga nagpapatibay at nagpapalakas na mga verses na galing po sa Bible. Ito po, Psalm 34:4 to 5, 8, Proverbs 3:5 to 6, Isaiah 41:10, Matthew 6:31 to 34. Ito po mga verses na ito, hindi ko na po siguro ito dahil hahaba ayaw ko rin po kayong mabuboring. Ang aking pong paliwanag dito, but these verses is only for Israel. Tatandaan nyo po ito yan, dapat i-underline nyo yan yan simula dyan hanggang dyan, babasahin nyo po yan ang assignment nyo para sa akin. Kung gusto nyo talagang maintindihan ang kaligtasang ibinibigay ng Panginoon sa panahong ito, basahin nyo po yan, yung mga verses na yan, sapagkat hindi ko na po yan nilagyan ng naririto sa aking outline, pero hindi ko na po babasahin dahil hahaba. Yan. But this is only for Israel. These verses that I have mentioned to you na itinuro ng aking mouse yan po para sa Israel and not for the Gentiles like us, katulad natin. I am not saying that although, ito nasabi ko na kanina pero ulitin ko ulit sa inyo ngayon, I am not saying that although it is not for us, it is bad. Hindi po ito masama. In fact, it is holy. And it is the Word of God. Ito po'y banal at salita ng Diyos. Wala po tayong sinasabing masama. Kaya lang, yung 13 sulat ni Pablo, yun po yung mga pamamaraan, naroon po yung mga direksyon kung paano po tayo maliligtas bilang body of Christ. Kasi paglabas po ng sulat ni Pablo, yan po ay para na sa Israel. Inulit ko lang para mas malinaw at mas malinaw at mas maliwanag, kasi alam nyo naman yung 13 letters ni Pablo. Ilang beses ko nang naipost yun doon sa mga previous kong mga topics. Kaya siguro tingnan nyo na lang po sa Bible. Opo. Yun ay magsisimula doon sa Book of Romans hanggang doon sa Book ni Philemon. Romans to Philemon, 13 books po yun. Sunod-sunod po yun. Yan. And when it is said that, kasi dito po, itong Psalm, Proverbs, at
ito pong Psalm at Proverbs, ito po ay pumapatak para po sa inyong kaalaman at sa inyong kauunawa. Ito po ay pumapatak doon sa poetry and wisdom literature of Israel. So, ibig sabihin, ito po'y para sa Israel lamang. Hindi po ito para sa ating body of Christ, sa ating mga hintil na naging body of Christ. Na po, inyong tatanda na, hintil na naging body of Christ. Kasi tayo hintil eh. Ngayon, naniwala tayo doon sa sulat ni Pablo, kaya tayo naging body of Christ. Hindi yung hintil agad. Wala yun. Hindi maliligtas yung hintil lamang. Kailangan hintil from Gentiles to body of Christ. May proseso. Inintindi natin yung mga sulat ni Pablo. Ano po? Yan. Sige. Napakaliwanag po nung na. Binabaybay ko isa-isa para maintindihan nyo mabuti. Kaya hindi ko na nga binabanggit yung mga verses eh. Yan o. Tapos itong Isaiah, ito. Yan, ito. Itong Isaiah. Tinuturo ng mouse ko. Itong Isaiah, ang sabi dito, ang sabi doon sa, ito'y katotohanan na kasi research ko ito. That is from the Bible. Ito yung the voice of God through Israel's from their major prophets. The voice of God to Israel through Israel from their major prophets, kasi meron ding mga minor prophets. So si Isaiah ay isa sa mga major prophets. So naintindihan nyo na, yun ay para sa Israel. Ano po? Tapos itong huli, itong Matthew 6:31 to 34, ang ganda po nito eh. Sige, ito na lamang yung ating bigkasin. Kasi lagi nyo itong binabanggit sa church, pero hindi nyo alam na yung pala hindi para sa ating mga Pilipino. Para lang ito sa mga Israel. Ano, timo? Babasahin ko ha. Pakinggan nyo mabuti. Ito na lamang yung ating itong simula Psalm na ito hanggang dito sa Isaiah. Hindi ko na bibigasin. Ito na lang babasahin. Ito na lang Matthew 6:31 to 34. Ano po? Pakinggan nyo ako ha. Simula sa 31. Ito ang sabi. Ito ay red letters. Ibig sabihin, ang nagsalita nito ay mismo ang ating Panginoong Hesukristo. Red letters ito sa King James Bible. Ang sabi dito, therefore, take no thought, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or wherewithal shall we be clothed? Oh. Kasi ang pinag-uusapan dito yung mga lahat ng mga problema ng mga Israelites nung araw na yun, kung ano ba raw yung kanilang kakainin, kung ano daw yung kanilang mga isusuot, kung ano yung kanilang iinumin, yan ang problema nila. Pero ang sagot ng Panginoong Hesukristo doon sa 32, for after all these things do the Gentiles seek. Ito daw yung ding mga hinahanap ng mga hintil. Kasi ang mga hintil nung araw ay hindi kasama sa kaligtasan noong naririto ang Panginoong Hesukristo. Yung katulad natin, kaya buta tayo noong mga panahon na yun. Hindi tayo maliligtas kahit anong gawin natin. Maliligtas lang tayo kung tayo makukonvert na maging Israel. Katulad natin, Pilipinas, noong panahon na yun, wala pang mga eroplano. Paano tayo makakapunta doon sa Israel? Paano tayo makakapagpa-convert? Ang makakapagpa-convert lang doon ay yung mga katabi nilang bansa, katulad ng Moabites, yung Moab na ngayon kung hindi ako nagkakamali Oman. Tapos yung Jordan, yan lang ang mga katabi, mga Palestine, yan lang ang pwede dahil they can travel by camel o kaya by walk with bare feet. Yun lamang ang pwede. Yung lahat ng matatakot at maniniwala sa Diyos ng Israel pupunta doon, pwede sila makonvert. O kaya yung nagkakaasawa ng Israel. Yun lamang. Pero yung mga katulad natin, nasa China, nasa Amerika, nasa Philippines, nasa Japan, wala. Zero. Hindi lang natin alam nung mga panahon na yun, kung meron ng mga habitat dito sa lugar natin. Yun ang hindi natin alam. Ano po? Wala makakapag yung history hindi natin alam kasi hindi naman ako masyado sa history. Sige, ituloy na natin. For your heavenly Father know that you have need
of all these things. Alam daw ng ating Ama sa langit na meron yun. Tapos doon sa 33, kaya itong gagawin nyo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ito yung lagi natin binibigkas. Ito yung lagi sinasabi ng mga pastor na pinapatungkol nila na pumunta muna kayo sa simbahan. Yun ang kanila patungkol. Unahin nyo muna magsimba ng linggo. Kasi may mga pangangailangan po ang ating mga simbahan. Hindi na natin yun, wag na natin yung panghimasukan dahil yun ay natural lang yun na magbigay kayo ng mga ikapo, pero yung ikapo hindi rin yung tatanggapin ng Diyos dahil yung ikapo pang Israel lang yun, pero yun ang sinasabi ng mga pastor, ikapo ng ikapo. Dapat giving lang, yung pagbibigay lang na maluwag na galing sa inyong puso. Yan ang seek ye first na yan ang ginagamit ng mga pastor. Tapos doon sa 34, sabi dito, therefore no thought for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. So, yun po ang ibig sabihin niyan. So, ang ibig sabihin po nito, itong sulat na ito ng galing sa Matthew, nung kapanahon na ng ating Panginoong Kristo na inirecord, kasi writer si Matthew naririnig niya yan, galing yan yung salitang yan, galing doon sa Panginoong Hesus, sinusulat niya, at yan ay na-canonize, na nailimbag na naisama sa Bible. So, yun pong ibig sabihin ng Bible. Ano po? So, ngayon, ano yun? Ano yung ibig sabihin na yun? Yung, sulat na yun ni Matthew. Ito po yung tinatawag na Gospel of the Kingdom. Gospel of the Kingdom is intended for the covenanted people of Israel. Ibig sabihin, yung Gospel of the Kingdom, yan po covenanted lang. Parang nakalaan lang o kaya naipagkasundo o anong tawag doon? Naibigay lamang sa bansang Israel. Kasi ang Israel po ay belong to the covenanted people. Ang ibig sabihin po ng covenanted people, ito po yung mga pinangakuan ng Diyos, yung mga ninuno ng mga Israel na ito, pinangakuan ito ng Diyos, nabibigyan ko kayo ng kaharian. Kaya ito po yung tinatawag na Gospel of the Kingdom. Ito pong kaharian na ito ay dito po itatayo sa lupa. Hindi po sila dadalhin sa langit. At sila po ay mamumuhay dito ng 1,000 years. Yun yung tinatawag na millennial kingdom. Kaya intindihin nyo mabuti, iba yung 1,000 years millennial kingdom, hindi pupunta doon yung mga body of Christ na katulad natin. Ang punta natin, diretso tayo sa langit. Pagdating ng rapture, intended na tayo, nakakasamahin natin ang Panginoong Hesus, eternity. Ang Diyos, eternity na. Wala nang katapusan. Samantalang sila dito, yung mga Israel, pinangangkuhan sila ng kaharian dito sa lupa. 1,000 years sila. Pagkatapos ng 1,000 years, tuloy-tuloy na po yun. Ano po? So, at dito po, ang ibig sabihin, ang covenanted people, sa ating mga Gentiles, we are not covenanted people. Tayo ay hindi mga covenanted people na pinangakuan ng Diyos. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Hindi tayo covenanted people. Hindi tayo ililigtas at dadalhin doon sa pangakong kaharian ng Diyos dito sa lupa. Tandaan nyo yan mabuti. Separate po yan. Ay dyan na nalilito. Alam nyo ba kung sino natutuwa pag yung mga sinasabi ng pastor sa simbahan ninyo pinagsasama-sama yung Old Testaments, pinagsasama-sama yung earthly ministry ni Christ dito sa lupa at isinama din doon kay Pablo. Tuwa-tuwa dyan si Satan. Kasi ang kailangan dito sa body of Christ, purity. Purity doon sa sulat lamang ni Pablo yung makakapagligtas sa atin. Hindi natin itinatatwa yung mga words na galing sa Genesis hanggang Revelation dahil yan ay kailangan din. Yan din ang magpapatunay doon sa sulat ni Pablo.
magiging proof, pruweba, susulat ni Pablo. Kaya intindihin nyo mabuti yung ating pinaggagawa dahil lahat ng tao ay marunong matakot sa Diyos. Kahit nga yung mga kriminal, marunong din yung matakot sa Diyos. Tatakot din yun. Pag minsan naging Jesus Maria Joseph din yung mga yun lalo na pag kumikidlat. Ibig sabihin, sinasambit din nila ang Diyos. Meron din silang kahit na maliit, sabihin natin maliit lang, gatiting, meron din silang pagtingin sa Diyos. Kaya lang, hindi nila na masyadong iniintindi. Pero ang masakit doon yung mga Kristiyano na mismo. Yung iba nga nag-aral pa theologians pa. Pero hindi nila alam. Pinaghahalo-halo nila, rambol. Paano ka noon tatanggapin ng Diyos? Pinaliwanag ko na sa inyo kanina na hindi yung tatanggapin ng Diyos. And we are merong verse noon. Kaya lang, hindi na natin pwedeng halungkatin ngayon yun. Lalong hahaba. At ipapaliwanag ko na naman sa inyo. May mga verse po yun. Hindi po ako magkasalita ng wala pong supporting verse. Ito, we are not covenanted people and we are Gentile non-Jewish people. It is not for us. What is for us is Paul's letter, which are why others cannot accept them. That there is all the direction of the salvation of the body of Christ, which from a sinful nature became holy through faith in Christ in what He did on the cross. Yun po ang summarize kung paano tayo naging body of Christ. And thank God because He informed us that there is a dispensation that He entrusted to Paul for us, which is to put us in the right position and away from confusion and doubt. We should put ourselves as a body of Christ that we have the right to claim it. Yun, kailangan nating ilagay ang ating sarili doon sa tamang kalalagyan para maklaim natin yung ating salvation. Kasi kung di natin ilalagay sa tama nating pagkakalagyan, zero po. Kaya ako hindi na ako nakikipagtalo doon sa mga dati kong kasamahan. Sayang lamang yung laway ko dahil hindi din naman nila ako pinakikinggan. Pero ito po sinasabi ko sa inyo, doon na lang tayo magkakaintindihan sa huling panahon. Pagka nakita nyo na, dahil ito makikita nyo naman at mararamdaman at may experience na kapag mayroon ng nirarapture at natira kayo, ibig sabihin, hindi kayo naniwala doon sa sulat ni Pablo na ang sulat ni Pablo ay puro lamang. Saan ba galing ang sulat ni Pablo? Ang sulat ni Pablo ay nasa Biblia. Bakit yan isinama sa Biblia? Dahil yan ay importante. Hindi nyo matanggap. Labo-labo pa rin ang anyong pagtuturo. Hindi nyo iniintindi yung salvation. Kayo nananalig lang kayo doon sa mga blessing, mga material blessing. Ay, salamat po Panginoon. Na-bless nyo po ako ng maganda sasakyan. Ay, salamat po Panginoon. Matatapos na po yung aking bahay. Ay, salamat po Panginoon. Yung aking anak ay nakagraduate na. Hindi po masama yan. Pero wala po yung kaugnayan sa kaligtasan. Ang ating pong pinag-uusapan dito ay ang kaligtasan ng kaluluwa. Mahal ko ang inyong kaluluwa. Wala akong pakialam sa inyong buhay physical. Nakikialam lang po ako dun sa inyong kaluluwa. Ayan po. Sige po. Yan. Yan po ang ibig sabihin ng dispensation. Ito yung hindi matanggap ng ng mga tao. Pag ito nakita na nila, sasabihin na naman nila, hyper Christian ka, ikaw ganyan, ikaw tawag dito, extreme Christian. Hindi po. Hindi lang nila ito naiintindihan, kaya sila nagkasalita ng ganun. Hyper and extreme. Yan ang ginagamit nilang word sa mga katulad namin. Pero ang katotohanan, ito ang makakapagligtas sa inyo. Ano bang ginagawa ni Satan sa inyo? Tinatakpan ito sa inyo. Para hindi nyo ito maintindihan. Nilalagyan niya ng balot. Kahit kami salita ng salita, kahit ako'y pakita ng pakita dito ng hindi nyo iniintindi. Katulad nung Halloween. Halloween. Pinagdidiwang nyo yan. Yan ay para sa demonyo, hindi yan para sa Diyos. Pero tinanggap ng Kristiyano. Sinong denomination ang tumanggap niyan? Obvious ito. Pero hindi ko nababanggitin. Sinong denomination na Kristiyano ang tumanggap ng Halloween?
Hindi po masama magpunta doon sa sementeryo, puntahan nyo yung inyong mga namayapa dahil yun itanda ng inyong paggalang, pagrespeto doon sa namayapa, kaya pinupuntahan nyo, pero yung sila ipagdasal nyo doon, tapos na ang kanilang kaligtasan. Nahatulan na sila, wala na kayong magagawa. Hindi kayo Diyos na ililigtas nyo sa pamamagitan ng inyong panalangin, yung mga namayapa, kung yun man ay ligtas o hindi. Kaya nga hindi ako bumabanggit ng happy birthday po inay sa langit, happy birthday po kuya sa langit, happy birthday utol sa langit, dahil yung po hindi makakatulong din sa kanila. Tapos na ang kanilang tapos na yung kanilang role dito sa mundo, sa buhay nila. Yan, darating na naman yung Halloween. Kung makakagawa ko ng short message about Halloween, abangan nyo yan. Ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung Halloween. Papaliwanag ko sa inyo. Yan, tandaan nyo ito mabuti. Kaya tayo ay naintindihan natin yung kaligtasan para sa ating body of Christ dahil dito sa dispensation. Itong dispensation na ito na tinuturo ng aking boss. Alam niyo ba itong dispensation of time? Ito yung progressive revelation of God's plan and purposes for man. Ito yung purpose ng Panginoon sa tao. Alam niyo kung bakit? Dahil yung mga ibang dispensation dito katulad nito, itong mga promise, itong law, itong kingdom age, promise, law and kingdom age, itong law at saka itong kingdom age na ito ay nasambit na ng propeta bago pa mangyari. Nalalaman ni Satan, na-check niya. Kaya tingnan nyo ano nangyari doon sa batas. Nananaig yung ating laman kaysa sa batas. Ang batas ay mabuti, pero natatalo ng laman natin. Na-overpower yung batas. So, anong ginawa ng ating Diyos? Gumawa siya ng isang paraan ng kaligtasan na hindi niya isinama doon sa mga ipinoprophesy ng mga prophets doon sa prophecy, at ito'y pinanatili niyang lihim hanggang hindi pa sa tamang panahon na ibigay kay Saul na naging Pablo. Inilihim niya, machichik ito na naman ni Satan. Ngayon nga na ibulgar na, alam niyo ba ang ginawa ni Satan? Gumawa siya. Alam niyo ba, ito wag kayong masasakta sa akin, kung sinong author ng mga denomination? Si Satan. Si Satan po ang author ng mga denomination. Kaya tuwan-tuwa si Satan kapag kayo ay under ng denomination. Dahil natatakpan yung tunay na statement of faith ng body of Christ. So, naiintindihan nyo na yan, ha? Binibigay ko sa inyo yung katotohanan dahil ako hindi ako mananatili dito kung hindi ko alam ang katotohanan. Bakit pa ako magpapakahirap ng ganito? Kasarap ng magtrabaho para kumita ako. Malakas pa naman ako. 67 years old na ako pero malakas pa ako. Makakapagtahi pa ako. Pero limitado ang aking pagtatrabaho dahil gawa ng itong paglilingkod ko sa Panginoon. Dahil natuklasan ko yung katotohanan. 1 Corinthians 11:10. Hawak ko yung katotohanan. May utang nga ako sa inyo hanggat hindi nyo ito naiintindihan. Pero kung i-ignore nyo, wala na akong utang sa inyo. Kasi in-ignore nyo, dininay nyo. Ito basahin natin, ha. And at this time, still living in this earthly body desires nothing but the lust of the flesh. That is what our new personality in Christ suffers from. Doon nagsasuffer yung ating yung ating buhay, yung ating laman. Itong ating pagkatao. Which ends up in groaning and lamentation. Kaya dito may groaning and lamentation. It is very difficult to live as a true member of the body of Christ in this current world where evil is rampant and offering fleshly desire. Nag-o-offer ang evil spirit ng mga fleshly desire. Yung kagustuhan ng ating laman, ino-offer niya sa mundo. Yan. It is difficult to follow against the tide. Napakahirap dahil ang trend ng mundong ito ay sin. Kaya ang hirap tayo against doon sa tide, kumbaga doon sa alon, hindi tayo sumusunod doon sa alon, tayo laban doon sa alon.
yung flow ng current ng tubig, halimbawa nasa ilog, ang flow ng tubig ipapaganyan, pero ang gusto mo naman dahil ikaw laban doon against the tide, papaganyan ka. Ganyan yung ano, kaya ang hirap mamuhay ng katulad ng isang body of Christ. Di ba? Dahil po ng kasalanan, hindi lang ito iniintindi ng ibang nagsasabing sila body of Christ, yung marunong ng rightly dividing, pero binabaliwan na nila dahil natanggap na raw natin si Kristo. Okay na tayo sa Panginoon. Nasasalamin na sa buhay natin si Kristo. Hindi po ganun. Kailangan nga kaya nga ang dami mga sinabi ni Pablo, offer your body as a living sacrifice. Number 1 na yan. Hanapin nyo na lang sa Bible. Yan o. The trend of this world with which your earthly body conforms, doon nakikipag-conform yung ating earthly body dito sa trend ng mundo. And truly those who do not endure this, yung hindi makakapagtiis dito, become failure as a Christian. Yes, it's correct. Body of Christ a Christian. Spirit against the flesh. So we need to refresh our minds by reading, studying, and living with the Word of God. Ganun po ang dapat natin gawin. I-refresh natin yung ating mind by reading, studying, and living with the Word of God. Tapos, and we desperately need encouragements from each other. Ito ang ating kailangan. Paano tayo tatagal? Paano tayo makakapag-endure kung hindi tayo mag-i-edifying to each other? Kung hindi tayo magbibigay ng encouragement sa bawat isa? Kaya noong marinig ko ito sa anak ko kay Dian, sabi ko, sige, gagawa ako. This is the most important part doon sa topic na encouragement. Tayo, and we desperately need encouragement from each other dahil dito sa takbo ng mundong ito, paano tayo makakasurvive? Doon sa trend ng mundong ito, paano tayo makakasurvive? At doon sa offer ng kasalanan, paano tayo makakasurvive? Na tayo'y nag-groan in lamentation. Tayo dumadaing sa hirap dahil ng kasalanan. Yung kasalanan gustong-gusto natin gawin, pero yung ating sarili nakaganyan. Yung Holy Spirit, panay ang kapit sa ating balikat. Huwag mong gagawin yan, huwag mong gagawin yan. Hindi tayo sumusunod sa batas. Pero yung dikta ng Holy Spirit na nasa sayo, kailangan may fruits of the Holy Spirit. Fruit of the Holy Spirit. Nakakapit yan sa balikat mo. Nakakapit yan, nakaalakbay sa iyo. Huwag mong gagawin yan. Nakakapit sa dibdib mo, wag. Huwag mong gagawin yan. Kailangan ma-endure mo yun. Kaya kailangan natin, we need encouragement. Encouragement to each other. Yan po, we should not be alone. Hindi tayo nag-iisa. The enemy is strong, sabi. Yan ang aking, ako ang gumawa nito Yan ang pumasok sa isipan ko. At yan tinatype ko po. Mahina tayo sa English pero construct tayo, nakakapag-compose tayo. The enemy is strong and we all have a function in being part of the body of Christ. And we must keep the good promise of the one who saved us. Kailangan nating hawakan, itago yung pangako ng isang tao na nagligtas sa atin. Sino yun? Ang Panginoong Jesucristo. Ito'y pangako ng Jesucristo. Ito'y revelasyon niya kay Pablo. Kaya yung mga hindi nila iniintindi yung katuruan ni Pablo, sorry sa inyo. Opo. Kaya yan po ang mangyayari. Opo. So, ituloy po natin, ito na yung encouragement na aking binabanggit sa inyo. Ito, the coming of the Lord. 1 Thessalonians 4:13-18. Babaybayin po natin isa-isa ito kung bakit ito'y nagpapalakas sa atin. Babaybayin po natin isa-isa. So these are the right verses for us to strengthen the body of Christ. Christian as the body of Christ. So sige po, tayo po magbigay ng ating
panalangin. O man Diyos, maraming pong salamat doon sa introduction na na inihatid mo sa akin, na akin naman pong diniliver sa kanila. Sana po naintindihan nila kung ano ang dapat nilang gawin, at kung ano din po yung katuturan kung bakit merong encouragement ang bawat isang Kristiyano. Opo. Kaya, Panginoon, salamat po sa oras na ito. Salamat po sa patuloy niyong patnubay sa akin. Salamat po sa patuloy niyong pagtuturo sa akin, Panginoon. At Lord, hindi ko po kayo bibiguin. Yes, Lord God, dahil binibigyan niyo naman ako ng kalakasan, binibigyan niyo ako ng provision, kung paano itong internet na ito, kung paano po ito gumagana, dito ko po inihahatid. Binigyan niyo po ako ng provision, yung mga binibili kong mga panggastos, katulad po nito, yan po yung mga ginagastos natin dito sa ating ministry, pero kayo nagbibigay niyan, Panginoon. Nagugulat na lamang ako na nakakameron ako na, dahil yung pong dati natin nasira na. So Lord, napakabuti mo. Hindi mo talaga pinababayaan yung isang tao na gusto maglingkod sa inyo ng tapat, at na ang kanyang dadalhin ay yung katotohanan, dahil ito ang gusto mo mangyari sa tao, ang sila'y maligtas. Kaya napakabuti mo, Diyos. Kaya samahan niyo po ako, o aking Ama, dito sa pagbibigay ko ng pahayag na ito na ibinigay mo sa aking topic. Samahan mo ako, palakasin mo ako, at gawin mong matatas ang aking pananalita, at hindi ako masisira doon sa mga pagpo-pronounce ko po, Lord God. Samahan mo ako. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. So, yan. Dito po ay babanggitin natin ito. Kanina binanggit ko na sa inyo isa-isa. Banggitin po natin itong isa-isa. Yes, Lord, tulungan mo ako kung paano ko ito maipapaliwanag ko ng maayos doon sa inyo, Opo Lord, ay sa mga taong makakarinig ito. At nawa po, Panginoon, meron po ng konting interruption Nawa po, Panginoon, ay marinig ito ng mga taong gusto mong iligtas. Opo Lord God, yun po pinakamahalaga. Hindi lamang po ako, hindi lang po yung aking effort na ito. Ayaw ko pong masayang itong mga panahon na ito, itong mga pag-compose natin ito. Ayaw ko pong masayang, sapagkat napaka-importante po nito para sa kaligtasan ng tao. Ano po? So, ito ulitin natin, ha? So these are the right verses for us to strengthen the body of Christ. Ito po, 1 Thessalonians 4:13-18. Sige po, isa-isahin na natin. Ano po? Dito po sa verse 13, sabi po dito, "But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not." Ibig sabihin nito, that you sorrow not, even as others which have no hope. Sandali lang po. Datapwat hindi ko ibig na hindi ninyo malaman, mga kapatid, ang tungkol sa mga nangangatulog, upang huwag kayong mga lumbay na gaya ng iba na walang pag-asa. So, sino yung mga walang pag-asa? Yung hindi nila alam itong kaligtasang ito. Sorry sa kanila, hindi nila alam Kaya nga sila nangangalumbay. Kaya nga pag namatay yung kanilang mga mahal sa buhay, sila yung masyadong nagdadalamhati. Ilang araw na nagdadalamhati. Nangangalumbay sila. Hindi nila alam dahil ang kanilang espiritu, naiintindihan yung mga nangyayari, pero hindi naiintindihan ng kanilang kaisipan na yung mga taong yun walang pag-asa. Kaya sila nalulungkot ng gusto. Tayong nakakaintindi, masaya tayo. Yes, pumupunta tayo sa Campo Santo bilang dalawin lang natin. Ako nga, hindi na nga ako nakakadalaw dahil ang layo ko. At saka, pwede mo naman yung dalawin ng hindi November 1
Kasi papatak yun doon sa ano eh, doon sa pag-ano mo, yung pagdidiwang mo ng Halloween, ng All Saints Day, hindi yung gusto ng Panginoon. Kahit anong araw, pwede mo puntahan. Pwede kang paglapit mo doon sa puntod ng mga namayapa mo, pwede ka na lang kausapin, parang kinakausap mo yung sarili mo na, Inay, salamat po doon sa pag-aaruga niyo sa akin. Salamat po doon sa pag pag-aalaga mo sa buhay, sa pagkatao ko, pinalaki mo ako ng maayos. Ganun. At kahit na nasa malayong lugar ka, sambitin mo yun. Habang naalala mo yung iyong ina. Naalala ko yung aking ina. Lalo na ako. Handicap ako. Isa akong handicap. Sa kagustuhan niyang maging normal yung aking katawan. Kung saan niya ako dinadala. 7 taon na ako, 6 na taon hanggang 7 taon. Natatandaan ko yan. Simula pa 5, binibit-bit na niya ako. Dinadala niya ako kung saan sa manghihilot. Pero ang nakalimutan nila, hindi nila ako dinala sa orthopedic na pwede pang maremedyohan sa orthopedic. So, lumaki akong ganito. Pero salamat ako. Alam niyo ba kung bakit ako nagpapasalamat? Dahil naunawaan ko yung salita ng Diyos, yung kaligtasan. Hindi lamang basta Bible. Naintindihan ko kung paano ko gagamitin yung Bible, yun na importante doon. Kung paano ko i-handle, kung paano ko i-apply sa buhay ko. Hindi ko pwedeng i-apply sa buhay ko yung mga para sa Israel. Ang pwede ko lang i-apply sa buhay ko yung para lang sa isang body of Christ. From Gentiles, ang process to become na became a body of Christ. Yan o. Sige, tuloy na po natin. Sabi po dito, when a person goes to sleep, he expect to awake. Kasi ang pinag-uusapan dito ito asleep asleep. Kaya, ang ating paliwanag dito, when a person goes to sleep, he expect to awake. Expect natin na tayo magigising dahil tayo natutulog Yun ang logic doon. Itong asleep na itong binabanggit dito ni Pablo, itong asleep na ito, ang logic diyan ay kapag ikaw ay natutulog, of course, at siguradong ikaw gigising. Gigising ka. Yan ang ibig sabihin niyan, So, when a believer's body dies, kung tayo ay believers ng body of Christ, kung tayo mamamatay, it's yung salitang sleep in the grave, doon sa libingan, it will awake. Ito'y gigising. Gigising ito, hindi pwedeng hindi gigising. Yung katawan ngayon ay gigising. Kaya lang, hindi na yung katawan na yun, papalitan na yun. Pero yun din katawan na yun, papalitan lang. It will change, gigising yun. Provides this explanation about the death of a believer so that itong mga sinulatan na ito ni Pablo, itong Thessalonian believers as body of Christ will not grieve the death of fellow believers. Para daw hindi na sila mag-grieve, hindi na magdalamati doon sa kanilang mga fellow believers, doon sa ating mga fellow family members katulad natin. Kung ang iyong family members na bumubuo na ay naiintindihan ang tungkol sa body of Christ, kahit ni sila mga payapa, katulad ng aking apo. Yung aking apo na namatay, bagong silang ni Dian, 3 days lang, hindi ako nag-grieve doon. Nag-grieve lang ako doon dahil noong oras na siya ay nakaburol, iniisip ko, itong batang ito sayang. Hindi ko man lamang nakakausap ng maayos. Hindi ko lamang ito na nakasama doon ng ating kaya tayo napapaiyak. Pero yung kanyang naging kamatayan, hindi ko na yun, masaya na ako doon dahil alam ko na yung pupuntahan niya. Kasi doon, pinaliwanag ko, kung bubuksan nyo yung aking account doon sa YouTube, The Message, The Gospel of Salvation of God, ipinaliwanag ko doon kung bakit ang mga batang namamatay na walang muwang ipupunta sa langit. Pinaliwanag ko doon, buksan nyo na lamang. So, yun po, itutuloy na natin, Kaya ko lang naman yun nabanggit dahil ang ating topic asleep, yung natutulog, will not grieve the deaths of fellow believers in the same way as unbelievers grieve. Ito yung in the same way, at katulad naman ng mga ginagawa ng mga hindi mananampalataya, sila nagdadalamhati
the loss of their friends and loved ones. Nagdadalamati sila dahil hindi sila ligtas. Hindi ako nagsabi niyan, yung Bible. Oh, hindi sila ligtas. Paul testified to the Philippians. Ito naman yung testified ni Paul doon sa mga Philippian. Isinulat niya doon sa Philippians chapter 1 verse 20 to 24. Sabi dito, ito yung Paul testifies to the Philippians that to die would be his gain. So, he would rather break camp with this life and enters Jesus' presence. O, kung pag ikaw'y namatay na, pupunta ka na doon sa presence ni Jesus Christ. Kung ikaw ay believers, makakasama mo na siya. To die is to gain, and to live is for Christ. Sabi niya gano'n, diba? Philippians 1:20. Kaganda ng verse na yun. Pag ikaw ay namatay, kung ikaw ay believers ng body of Christ, pupunta ka na. To die is to gain, and to live is for Christ. Ang ganda na. Walang susuutan nyo. Kung ikaw ay nabubuhay, kay Kristo ka. Pero kung ikaw ay mamamatay, pakinabang sa iyo. Dahil makakapiling mo na personal ang Panginoong Jesucristo. O, sige. Alam na natin yan, naintindihan na natin yan. Dahil pinag-usapan dyan, sleep. O, ito naman, yung pangalawang verse. O, 14. Sabi dito, for if we believe that Jesus died and rose again, even so, them also with sleep in Jesus will God bring with Him. Sapagkat kung tayo ay sumasampalataya na si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, gayon din naman ang nangangatulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Ang ganda niya, ano? Makakasama natin siya, oh. 'Di ba, nabuhay siya, no? Kaya nga diyan, mayroon yung tomb. Oh, yung nabuksan ng tomb nung nabuhay si Kristo, yan ang nakuha natin picture. Ang ganda po ng mga nakukuha natin Nagtuturo niyan Holy Spirit din ang nag-guide sa atin kung paano natin makukuha yung mga picture na yan para magsama-sama. Oh, yan, no? Ang ganda, no po. So, Paul is reassuring ito yung sulat niya sa Thessalonian Paul is reassuring the Thessalonian Christian about what happens to believers who die before the return of Jesus Christ. Unlike unbelievers who have no hope of seeing their loved ones again, those who trust in Christ are only temporarily separated. Yung mga nagtatrust lang kay Kristo, yun ang temporarily separated. Ito po yung may verse. 1 Thessalonians 4:13, yung binanggit natin kanina. The hope of life beyond the grave rests upon the belief that Jesus conquered death by rising from the dead. The sleep, yung word na sleep, the sleep Paul refers to here is a common expression implying death. Common expression na ini-imply doon sa mga nangamatay. Ang tawag ni Pablo ay sleep, natutulog. At the same time, from a biblical perspective, this is meant to emphasize how temporary physical death is for the Christian believer. Kung gaano po daw ka-temporary yung physical death dito sa mga Christian believer. Ibig sabihin mga body of Christ Christian believer. Other New Testament writings make it clear that we experience consciousness after death, not a soul sleep or some other form of unawareness. Philippians, meron tayong verse, Philippians 1:20 to 24 and 2 Corinthians 5:8 and Luke 16:19 to 31. Ito yung ni Lazaro, yung the rich man and Lazaro. Yun ang mga paliwanag diyan dito sa ating ipinahayag na ito. Kaya inyong tandaan, i-take note nyo kasi hindi ko na po pwedeng ipatong dito yung mga verse kasi ito picture lang. Kaya i-take note nyo po yung verse na Philippians 1:20-24 at saka yung 2 Corinthians 5:8 at saka yung Luke 16:19 to 31. Yan. Ito naman po yung pangalawa. Sabi po dito sa pangatlo, sa 15. Sapagkat, yan,
Basahan nyo na lang at babasahin ko sa Tagalog para hindi na po tayo maba. Sapagkat ito ay sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay at nangatitira hanggang sa pagbarito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga nangatutulog. Ibig sabihin, yung mga nangamatay na body of Christ Christian believers, sila yung mauuna, babangon, magra-rise up yun. Tapos, tayo naman. Ibig sabihin, sila yung mauuna, siyempre tayo susunod. Susunod tayo doon sa tinatawag na rapture. Paul believed this sudden physical reunion referred as the rapture. Ito na yung rapture. Could happen at any time. Maaari mangyari kahit anong oras simula ngayong sa pagsalita kong ito. He told the Corinthians, the appointed time has grown very short. Very short po ito. 1 Corinthians 7:29. Meron po tayong verse dito. 1 Corinthians 17:29. Tapos doon sa in Philippians 4:5, he announced that the Lord is at hand. Naririyan na ang Panginoon, naririto na ang Panginoon. Kaya lagi tayong handa. He wrote to Titus, leading a self-controlled, upright, and godly life while waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our God and Savior Jesus Christ. Titus 2:13. Kaya hindi po maaaring sabihin ng iba na, okay ka na. Siyempre talagang magkakasala ka. Hindi naman tayo perfecto. Yan ang mga katwiran ng iba eh. Dahil alam na natin, kaya tayo naligtas dahil sa krus ni Kristo. Pero hindi nila alam dito sa Titus 2:13 tayo ipinamumuhay na upright. Pinamumuhay tayong doon sa buhay na may kabutihan. Hindi tayo pipiding matulog doon sa pansita na okay, hindi mo na iniisip na baka ako yung magkamali dito, magkasala dito. Lalo na kung alam mo na ginagawa mo yung pagkakasala. Baka hindi po kayo tunay na body of Christ. Po, malalayo po kayo. Nakakaawa po yung inyong theology na yan, na inyong faith na yan. Inilalagay nyo dyan yung inyong faith na hindi ko kayo hinahatulan pero baka mauwi po sa wala. Sige po. Yan po ang isa sa ating iniintay. Kaya tayo magpalakasan dito sa mga verse na ito. Yan the Lord will ito yung ibig sabihin ng 1 Thessalonians 4:16 at ito po yung kaduksong dito of God and the dead in Christ shall rise first. Yan po yung kasunod doon sa verse na ini-explain po dito yung mga libingan na yun po tumataas po sila galing sila doon sa libingan, tumataas sila doon sa may liwanag na yun, doon po sila pupunta. Naroon po si Jesus Christ. Yan po yung imagination nung gumawa nito picture na ito. Ang galing din po ng mga gumagawa ng mga imagination ng mga picture na ito. Basahin natin ha. Sabi po dito, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, na may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang mga patay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Ito, ang aking nakikita rito, hindi tayo susunod doon sa pag-akyat Sabay-sabay tayo. Ang ibig lang sabihin, mauna na sila'y buhay. Ibig sabihin, mauna silang palitan ng katawan at siguro tayong susunod na katawan. Pero yung pagpunta natin doon, kasi i-cut off tayo, i-snatch, parang nang i-snatch ito na, alam niyo mga nang i-snatch ng cellphone, yung hindi mo alam mo, wala kang kamalay-malay, ikaw nagte-text na ganyan, biglang i-snatchin. Ganun ang mangyayari, ganun ang paliwanag dito. Ganun tayo, i-snatchin tayo. Bakit kaya? Papaliwanag ko sa inyo, bakit tayo i-snatchin ng Panginoon? Bakit? Pwede naman tayong kuhanin na mapayapa, pwede tayong kuhanin ng dahan-dahan. Pero bakit aagawin tayo? I-snatchin niya. Yan ang ating titingnan mabuti. This is part of the scripture's most often quoted passages. The event referred to here is called the rapture, a moment when Jesus Christ will call all Christians, living and dead, away from the earth to be with Him. Paul's description here is given as part of his reassurance to the Thessalonian Christians. Earlier verses comforted them
with a reminder that believers who have already died will also be raised up to life in Christ doon sa 1 Thessalonians 4:14 doon sa nakaraan. Sige, ating kung bakit iis natin ating pag-uusapan yan. Hindi ko lang alam kung saan ko nailagay, kung saan verse ko nailagay. Yan na nakasunod. O, yan. 4:17. O. Yan. Yan po yung verse ng 1 Thessalonians 4:17. Ano? May mga grupo po na gumawa nito. Ito po yung mga grupo nila. O. Diyan nyo po hahanapin kung maghahanap kayo. Yan. Sabi po dito, kung magkakagayoy tayong nangabubuhay at nangatitira ay aagawing kasama nila sa alapaap upang salubungin ng ang Panginoon sa himpapawid at sa gayoy makakasama natin ang Panginoon. So, ang ibig sabihin ba nito, ang Panginoon ba'y bababa sa lupa? Kasi sasalubungin natin. Hindi po bababa ang Panginoon sa lupa kasi iba po na po yung event. Yun po ay doon sa second coming kung saan ang kanya naman pong ididil doon ay mga Israel. Pero tayo tapos na, naunang rapture. Tatandaan nyo ito ha. Maunang rapture tapos mayroong 7 years tribulation. Maghihirap po yung mga natitirang tao. Pagkatapos ma-rapture ng tunay na body of Christ, matitira po yung mga tao, maghihirap ng 7 taon. Inyo pong buksan yung hula ni Daniel. Dun sa 70th week of Daniel, 7 taon po yun. Singkad na 7 taon yung 3.5 year, hindi pa masyado mahirap, pero yung susunod na 3.5 year, napakahirap po. Kaya kung ako kayo, intindihin nyo na lang ito sinasabi ko, makakasama na kayo sa rapture. Kawawa po kayo kung kayo matitira. Pero hindi ko sinasabing kayo pupunta agad sa impyerno, nakahatulan kayo. Dahil meron pa kayong isang pag-asa kung mako-convert kayo. Kaya lang, yung conversion noon, hindi natin alam kung anong pamamaraan. Dahil ito na nga, napakalinaw na nga ng sinasabi ni Pablo dito. Bakit pa kayo pupunta doon sa ibang katuruan na hindi nyo sigurado kung paano kayo maliligtas doon dahil hindi naman kayo tunay na Israel? Pwede kayo makonvert. Hindi ko sinasabing hindi pwede kayong makonvert. Pwede kayong makonvert. Pero pinag-uusapan natin dito, ito na. Ito na sinusubo na sa atin, pero hindi pa natin tinatanggap. Sinusubo na sa inyo, ito na Intindihin nyo lamang ito sinasabi kong ito. Sige, ating discuss na ito for 17. This verse continues an often quoted descriptions of the rapture. The sudden bodily taking from the earth of all Christians by Jesus Christ, that defection in turn is part of Paul's reassurance to the Christian of Thessalonica. He is correcting certain fears and misunderstanding about the end times. Kaya hindi natin pwedeng i-implicate yung ating mga sarili sa end times. Napakalayo doon yung end times yung second coming ni Kristo. Ito yung rapture. Pinagduduldulan na sa inyo. Hindi nyo pa rin matanggap at ang gusto nyo mangyari sa buhay nyo, second time. Sa end times, doon sa second coming. Kaya meron kami. Kaya kung halimbawa titigil na ako dito, wala na. Sino pang magpapaliwanag sa inyo? Titigil na ako dito, matanda na ako, gusto ko nang katulad ng anak ko na si Donna, nasa Australia, mamaya kuhanin ako. Di, sarap na ng buhay ko doon. Sa Australia, pero hindi pa rin. Kahit dahil may utang ako sa inyo, gusto kong itong ipaalam sa inyo habang ako'y nabubuhay. I-deliver sa inyo para mabayaran ko yung utang ko sa inyo. The prior verse described the rapture as a dramatic event, which first involves the resurrection of those believers, yung mga body of Christ Christian believers who have already died, yung mga unang namatay. 1 Thessalonians 4:16 ang verse dito. The word clouds, kasi may cloud po dito, yan to. The word clouds
The word clouds is used metaphorically. Metaphor po ito metaphor word. Ito po, metaphorically, most likely as reference to the sky. Most likely, parang katulad ng ito yung alapaap sa langit. Ano po? It could be a legions of angels, itong clouds na ito. Because if you notice in 1 Corinthians 15:52, ang sabi po doon sa 1 Corinthians 15:52, yung sinulat ni Pablo doon sa Corinthians, sa 1 Corinthians 15:52, ito po ay nagsasaad ng ganito, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, we will be raptured. Meaning, the raptures are ready for anything. Ibig sabihin, yung dadagit sa inyo ay nakahanda sa anuman ang mangyayari. Ready for anything. Bakit kaya? Bakit kaya nakahanda sa anuman mangyayari? Because they know that this world is ruled by Satan. Yung pala. This world is ruled by Satan. 2 Corinthians 4:4, sabi po dito, Satan is the God of this world. Oh, ganun pala Kaya pala may signal, yung huni ng pakakak. Huhuni yung pakakak, tapos tayo dadagitin. So, maaaring ang dadagit sa atin ay yung clouds na sinasabi dito na maaaring legion of angels. Dadagitin tayo, tataas tayo, doon natin mamimit ang Panginoong Jesucristo. Pero siya ang gagawa ng signal, ang Panginoong Jesucristo. Siya ang maghuhudyat. Sa pamamagitan ng kanyang desisyon at hudyat, doon mangyayari. Hindi ito kagagawa ng mga anghel, uutusan lang niya. So, naiintindihan nyo, ang gandang encouragement ito. Ano po? Hindi lamang ito iniintindi ng iba Nababasa ng iba, tuwan-tuwa sila, pero hindi nila naiintindihan mabuti. Tuwan-tuwa lang nila, ay, mararapture na tayo, mararapture. Pero hindi nila naiintindihan kung paano mangyayari yon. So, ayos po? Umiinom po ako na ubusan tayo. So, yan, the word clouds. Yan. Tapos, at any rate, tandaan nyo kaya tayo'y dadanggitin, i-snatchin, kumbaga sa cellphone, i-snatchin ng hindi na nalalaman noong humahawak na cellphone, walang kamalay-malay, i-snatchin. Dahil pala, itong mundong ito ay pinaghaharian ni Satanas. At narito din ang kalipulan ng kanyang mga kampon, yung 1/3 na population ng mga kaanghilan. 1/3 yung nakuha ni Satan So marami din siyang alalay. Yan ang nakabantay sa atin. Kaya pala tayo ay hindi makaalis-alis doon sa offer ng kasalanan dahil nakabantay sa atin yan Nakabantay yan. Hindi natin alam kung mas marami ang populasyon ng tao kaysa sa kanila, kung ang bawat isang evil spirit na yun ay dating anghel na naging evil spirit, hindi natin alam kung ang isa sa kanila yung hawak ay 1,000 o 10 o 5 o 1, hindi natin alam ang bilang nila So yun po, ganun po mangyayari. Kaya ngayon darating yung ito na may magi-isnas sa atin. Kaya lang hindi na masyado ipinaliwanag kung sino yung magi-isnas. Pero sa ating pagsasaliksik, maaari ito yung mga legion of angels. Ito yung mga dadagit sa atin. At any rate, Jesus' arrival in earth atmosphere suggests he offers Christian safe passage, body of Christ, through the devil's territory. Yun ang gusto niya. Ang gusto ng Panginoong Jesucristo na yung pagtatagpo sa atin, kasi tatagpuin tayo dun sa itaas, ang gusto niya safe. Ang iba, meron tayong guard, meron tayong gwardiya. Kaya pala, ang kanina binanggit ko, na handa sa anumang mangyayari. Yung raptor, yung dadagit, yung magra-rapture sa atin. Handa sa anumang mangyayari. So, ibig sabihin, maaaring may labanan.
hari nawawala. Kasi sabi niya in a twinkling of an eye, isang siglap lang yun. Ibig sabihin doon sa iglap na yun, isang kisap mata na yun, marami mangyayari na hindi kayang arapin ng ating kaisipan dahil isang kisap mata lang eh. O, ang dami na nangyayari. Meron mo kung yun idadaan mo sa ating physical na na presensya, physical presence, ay hindi yun isang kisap mata kasi yung labanan matagal yun eh. Pero dito, isang kisap mata lang. Kaya, tandaan nyo mabuti. Kumapit kayo mabuti doon sa dadagit sa inyo. Paano? Ang ibig sabihin ng dadag na kayo kakapit na mabuti. Kumapit kayo ngayon sa salita ng Diyos na inireveal niya kay Pablo. Kumapit na kayo mabuti dito. Ganon din ang pagkapit doon sa anghel para hindi kayo malalaglag. Oh, alam nyo nga yung salita ng Diyos, pero kayo naman gumagawa ng kasalanan. Mahina ang kapit nyo, kailangan mag-endure kayo, i-endure nyo yun sa sarili nyo. Oh, ang lumabas sa inyong puso ay love, hindi yung galit, hindi yung pagmamataas, hindi ka nagpapatawad. Kailangan magpatawad ka para yung kapit mo doon sa dadagit sa iyong mahigpit, dalandala ka. Kaya nga sabi ko doon sa isang kisap mata na yun, maraming mangyayari. Kung mahulog ka pa doon, wala na akong magagawa sa inyo. Ang ganda nga ng paliwanag na ito ni Pablo eh. Kaya nga, bakit ko nga ito naiintindihan? Ako hindi ko din ito alam bakit pa pumapasok ito sa isipan ko. Hindi lumalabas. Ano bang nangyari dito? Ang gusto ng Panginoon is shape yung passage natin. Body of Christ through the devil's territory. Territory ito ng demonyo eh. The devil is the prince of the power of the air. Yan, Ephesians 2:2. But he is no match for Jesus. Wala siyang match, hindi siya match kay Jesus. Kung maglalaban sila ni Jesus, wala siyang match. Ginawa lang sila eh. Sa pamamagitan ng Panginoong Krus, sa pamamagitan ng kanyang kamay, nag-consist yung kanyang demonyo. Hindi naman siya nilalang na masama nilalang siya perfecto ni Lucifer. Kaya lang nagawa si Lucifer dahil din sa Panginoon sa Krus. Basahin nyo sa John. Lahat ng bagay nagawa sa pamamagitan niya. Sapagkat siya at saka ang Diyos iisa. Yan ang misteryong ang dami nagtatalo-talo dyan. Ayaw na lang nilang paniwalaan na ang Diyos Ama at saka si Kristo iisa. Marami. Inuubos ng ibang mga theologians yung kanilang mga panahon sa pagsusulat niyan, sa pakikipagdebate diyan, na yung iba naniniwala si Kristo'y tao lang, yung iba naniniwala si Kristo'y Diyos. At yung iba naman naniniwala si Kristo ay Diyos at tao. Kaya doon ka na sa si Kristo ay Diyos at tao. Si Kristo at saka ang Ama, iisa. May verse yan. So, hindi na yung kayang arokin ng ating basta't ilagay na lang natin sa ating isipan, dahil yun ay misteryo sa ating isipan, na siya ay iisa sa Diyos Ama. At Diyos Espiritu, Trinitarian. Dapat tayo maging Trinitarian. Yan. Mahaba ang paliwanag dito sa 17. Apostle John offered encouragement by writing. Si Apostle John ito si Apostle John. So, apostol ito hindi para sa atin. Apostol ito para sa mga Israel. Mayroon siya sinulat pero dapat din natin basahin. Kaya nga sabi ko sa inyo, dapat din nating basahin yung labas doon sa sulat ni Pablo, dahil yun ay for learnings natin, para sa ating kaalaman, learnings. Ito sabi ni John, he who is in you is greater than the who is in the world. Kung sino daw yung nasa sa iyo ay mas malaki kaysa doon sa kung sino yung naririto sa mundo. Talagang tinanggap na rin ni Apostol John na kahit na si Pablo ang sumulat nito na Satan is God of this world, tanggap na rin niya, alam na rin niya.
na who is in the world. Ibig sabihin, talagang si Satanas, siya ang namamalakad dito sa mundong ito. Tanggap na rin ni Apostol John. Oh. Kaya ang ganda, yung binabanggit din natin para sa kaalaman at sa kalinawan natin sa salita ng Diyos. Ano? Notably, Paul makes it clear that this meeting in the air, itong pagtatagpo sa air, sa itaas, sa hangin, and not on the literal surface of the earth. Kasi dito, pinapaliwanag ni Pablo na kaya merong rapture na ganun, hindi ito yung second coming na mangyayari dito sa lupa na kung saan ang dinidil doon ng Diyos ay ang Israel. Pinapaliwanag niya dahil ang Panginoong Hesus dito hindi bababa, naroon lang sa itaas. Doon tayo magtatagpuan sa itaas, sa air. Tapos pag tayo nagtagpuan doon sa itaas, kasi meron, ang bawat isa sa atin bibigyan ng crown eh. May crown yan. May crown ang bawat isa. O pagkatapos na siguro maibigay yung crown, siguro mas matagal pa yung ating pananatili doon sa itaas sa hangin, saka tayo dadalhin doon sa langit kung saan tayo ilalagay ng Diyos. At kung saan doon na natin siya makakapiling magpakailanman. Ang ganda, 'di ba? Ang ganda nitong ano na ito, itong Bible pag inisa-isa mo. This is why the rapture is considered to be separate event from the second coming of Christ. Oh, yes, it is true and absolutely true na ito'y different event from the coming of the Lord Jesus Christ here on earth. Kasi bababa siya dito sa lupa ay nakasakay sa puting kabayo. Dito hindi siya nakasakay sa puting kabayo. Sa air lang natin siya. Nasa Revelation po yun. Ano? When Jesus fully returns to earth a second time, second coming for the saved Jewish people. Oh, dito pinaliwanag ko na naman. Oh. He will those who leading the armies of heaven. Kasama niya yung armies of heaven. Sino itong mga armies of heaven? Ito mga anghel din. So kasama niya din dito sa rapture, mga anghel din. So dito, kaya nga yung clouds na yun, yung aking impression doon ay mga anghel yun, legion of angels nakatulong ni Kristo. Dahil siya, doon lang ay magmamandar lang siya. Kumbaga, siya lamang, kumbaga sa basketball, si Jesus Christ lang nananatili doon, coach. Pero yung gagawa, yung mga player. Coach lang siya doon. Sige, ganito. Punta ka doon sa Pilipinas. Punta ka doon sa meron tayong mararapture yun, isabay-sabay yun. Ibigay niya ng mga designation. Sa akin lang, sariling, pag-iisip, yung kuro-kuro ko lang, yung bawat anghel na naroon bibigyan ng kanya-kanyang mga destination, kanya-kanyang gawa sa bawat destination. Meron tayong mararapture sa Amerika, o ikaw sa Europe, o ikaw sa Japan, o ikaw sa Philippines. Ayusin mo mabuti sa Philippines. Marami tayong mga kasama dyan. Marami tayong irarapture dyan. Yan, ikaw. Kaya yun, paghuni na nung pero meron na silang instruction, paghuni na nung trumpet, in a twinkling of an eye, sa isang kisap mata, mangyayari na lahat. Walang kamalay-malay yung demonyo. Dahil ito yung kanilang dominion eh. Ito yung kanilang kaharian. Narito yung 1/3 ng population ng mga angel na natukso ni Satan at ang namumuno dito si Satan. Walang kamalay-malay. Kaya tayo aagawin, kaya tinawag na rapture is nuts. Sampa. Di ba ang gandang encouragement po yan? Ano pa nga hanapin yung encouragement? Di ba yan ang pinakamaganda encouragement? Kaya ito, yung pinakahuli, comfort one another with this word. Iko-comfort natin ang bawat isa na para sila hindi mag-groan in lamentation dahil doon sa pakikibaka natin sa kasalanan. Itong katawang ito, nakikipaglaban tayo sa kasalanan. Hindi tayo sumusunod sa batas, pero sa pamagitan ng atas ng banal na espiritu, nakikipaglaban tayo dahil yung ating laman ang gusto gumawa ng kasalanan. Kaya yan ang inyong titiisin. Dapat may endure natin hanggang sa rapture. Offered our body as a living sacrifice to God. Sige, tapos na po yan na naintindihan nyo. Napakaganda po itong paliwanag na ito, mga kapatid. Pakalinaw,
kahit na medyo umabot tayo ng anong oras na, isang oras at nakakalati din tayo. Dahil dinadahan-dahan ko, hinihimay-himay ko po eh. Ito, conclusion ha. So, brother and sister, live and follow God's instruction. Ito. Kaya nga ito. Ano itong instruction na ito? Ito yung sinulat ni Pablo. Revelasyon ito ng risen Lord Jesus Christ, si Jesu Cristo. Ang nag-reveal nito kay Pablo para ibigay naman sa atin ni Pablo. Live and follow God's instruction. Ito na yung sinasabi ko kanina. Let's offer our bodies as living sacrifice. Romans 12:1-2. In obedience and righteousness o sa pagsunod at sa kabutihan. Ay, yung iba hindi kabutihan eh. May pride. Hindi nagpapatawad. Alam na nga nila yung dispensation. Alam na nga nila yung salita ng Diyos. Pero hindi sila makapagpatawad. Kahit kailan, hindi daw niya mapapatawad kahit lumapit sa Kanya. Meron bang ganun? Hindi sila nagre-remorse. Samantalang kung sila magre-remorse, kung sila hihingi ng tawad, di ba ang ganda? Sama-sama, bikis-bikis bawat isa. Malaya at may pag-ibig at may kapayapaan ng bawat isa. Hindi katulad kahit yung isang tao na gustong-gusto lumapit doon sa tao ngayon, nangangamba siya. Sinabi na nga niya, hindi nga daw siya magpapatawad. Paano pa ikaw lalapit? Yan ang ibig ko pa sabihin. In obedience and righteousness, be righteous. Dapat po tayo maging mabuti because we are God's. Sapagkat tayo finished product according to according to Christ, Ephesians 2:10. Tayo yung workmanship ni God. Ipine-repair na tayo ng Diyos before the world began na tayo gagawa ng mabuti. Ang ibig sabihin po nito na doon sa nung world began, pinanganak ka, ikaw ay masama, hindi mo pa ito naintindihan. Pero nung naintindihan mo na, pero noong ka pa, ipine-repair na ng Diyos na gagawa ka ng mabuti. At pagdating ng panahon na maintindihan mo kung ano yung ginawa ni Kristo sa krus at yun ay iyong isinabuhay, yung aral na yun, nakaprepare ka ng gumawa ng mabuti. So, bakit mo sasabihin doon sa iyong kapwa na napaka-perfecto mo naman? Bakit di ka pa nagkakasala? Hayaan mo na kung paano siya nakikipag-deal sa sin. Hayaan mo na, hindi mo na siya dapat pasabihan ng ganun. Ang isipin mo, yung sarili mo kung paano ka makikipag-deal sa sin. Kaya yung last topic ko, how to deal with sin, last topic, balikan mo. Baka maiintindihan mo, baka matututo ka. Baka matututo pala kayo. Yun ang ibig sabihin, dahil ang ganda po ng body of Christ, walang division, dapat nagkakaisa. Kaya lang nangingimi lumapit dahil may sinalita na gano'n ng isang tao. Paano mo lalapitan yung tao na yun? Ikaw na nga nakakaintindi na hindi nga perfecto dahil we are still living in this body. Pero bakit mo hahayaan na yung kasalanan manatili sa buhay mo? Yun ang ibig ko pa sabihin. Sige, patuloy-tuloy na po tayo. Let endure no matter how difficult our life is now because we will enjoy eternal life in heaven. Ang ganda ng kapalit. Philippians 3:20, ito yung conversation natin. Dito na yung kumbaga yung ating residency dito sa lupa, mapapalitan na nasa langit na tayo. Eternity na yun, doon na tayo, eternal life na yung ating gagawin doon sa heaven. In us, the united body of Christ, this is what we should do. We need each other's encouragement. Ephesians 4:12, Ephesians 4:16, 1 Corinthians 15:58. Apat po yan. Yan po yung tungkol doon sa word na dispensation. Pero naroon din yung encouragement ni Pablo. Kaya dito sa mga verses na ito, pinatutuhanan ko na mayroong dispensation. Pero yung iba, hindi nila matanggap yung salitang dispensation at sasabihan ka na agad na ikaw daw ay extreme, ikaw ay hyper. Hindi nila alam na mayroon. Ito mga verse ng dispensation, itong apat na ito. Always thank God. 1 Corinthians 15:57.
And remember God's encouraging words to comfort each other. Ito na nga yun na binigay ko. 1 Thessalonians 4:18. That's great encouragement. So, diyan po natatapos yung ating topic ngayon. Marami pong salamat sa inyong pakikinig at sana nga po patuloy kayong makinig. Wag po kayong ako po nagpapasalamat doon sa mga nagbubukas ng account nito. Nagpapasalamat po ako sa inyo ng buong puso dahil ibig sabihin hinihipo kayo ng Diyos. At wag po kayong mag-alala. Baka po kayo mangamba, ito'y galing lang kay Pastor Nato. Si Pastor Nato naman, di kilalang pastor yan eh. Hindi naman niyang kilala. Sikat ba yung pastor na yan eh? Yan ba mas sisikat pa kay Benny Hinn kina ganitong pastor? Dito na lang sa Pilipinas, hindi na lang ako babanggit. Napakarami dito mga sikat na pastor. Ang dami nilang churches. Milyon-milyon ang kanilang mga member. Kung i-compare sa akin, mangingimi kayo, hindi ko na yung pakikinggan. Huwag po kayo mag-alala dahil meron po tayong verse na pinanghahawakan. Kung wala po itong verse na ito, di matagal na rin po ako tumigil. Matagal na rin po ako tumigil dahil walang pupuntahan ito. Pero hawak ko yung verse ng katotohanan. Hawak natin yung katotohanan. At yan ipaglalaban ko. Hindi tayo pahuhuli doon sa mga ganun na mga pastor. Mahina man ako sa pronunciation, pero katulad ni Pablo, mahina siya sa speech, pero makapangyarihan ang kanyang salita. Yun ang sinasabing demonstration of the Holy Spirit and of the power. Hawak po natin yan. Kaya wag po kayong mangangamba, wag po kayong panghihina ng loob na dahil sa akin nyo lang ito nakita o kayo narinig o napanood. Wag po. Sapagkat ang nagtuturo po sa atin, doon po natin sila talo, nagtuturo sa atin iba na Espiritu ng Diyos. Yes, uulitin ko, may mga resources. Pero hindi ko makukuha yung resources na yun kung wala yung guidance ng Holy Spirit. So thank you po, tayo po manalangin. Marami pong salamat o Panginoon. Salamat po sa araw na ito, sa oras na ito, na pinagkalooban niyo po ako ng katalinuhan, ng panahon, ng kalakasan, kung paano ko ito may i-deliver sa social media. At Lord, ang hinihiling ko na lang po sa inyo, may mga taong magbukas nito, may mga taong manood nito, at may mga taong magpasok nito sa kanilang mga puso. Muli po, tinataas ko sa inyo yung mga nakikinig na mga pinili mo na kung saan ay sila may karamdaman, hipuin niyo po sila, pagalingin niyo po. Hindi po ako magpapagaling, kayo po magpapagaling, katulad po ni Kuya Ted. Lord, inilalapit ko po sa inyo si Kuya Ted. Napakabuti po ng taong ito. Kumpare ko po ito nung ako po yung nasa Kuwait. Siya po yung nag-a-advise sa akin. Hindi ko po makakalimutan yon. Ito pong pamilya ni Kuya Ted, sina Ate Tala, hindi ko po ito makakalimutan. Kaya itong oras na ito, Panginoon, magmilagro ka po sa buhay niya, Panginoon. Pagalingin niyo po yung kanyang nararamdaman. Piliin niyo po yung mga tao, yung mga doktor na titistis sa kanya. Kayo po ang pumili, Panginoon. Hindi po sila. I-guide niyo lang po sila para matagpuan yung mga taong gagamot na yun. At bilang isang mananampalataya, naniniwala din po ako sa inyong kapangyarihan na kaya niyo magpagaling. Kaya Lord, ibalik niyo po yung dating lakas ni Kuya Ted, dati niyang kaisipan, at yung dati niyang katalinuhan, dati niyang kalakasan. Ganon din po ang kanyang mga anak. Gabayan niyo po sila. Bawat isa sa kanila ngayon po magkaisa sila, magbigis-bigis, palakasin niyo po sila. I-comfort niyo po sila. Ganon din po si Ate Tala, pagkalooban niyo po siya ng kalakasan, katalinuhan. Thank you po sa mga taong ito, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Ganon din po, hinihingi ko ng blessing lahat ng mga makabubukas nito, makakapanood nito. Hinihingi ko po sa inyo ang blessing nito. Hinihingi ko po sa inyo ang blessing nila po. Bless niyo po sila, Panginoon. Gabayan, proteksyonan, pagkalooban ng katalinuhan, provision, protection, and prolong their life, O Lord. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po magsabi ng Amen, Amen.